Isang mapagpalang araw, Mr. Narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Renz, 35 anyos at tubong kapis. Hindi ko na lamang babanggitin pa ang eksaktong lugar dahil ibabahagi kong kwentong ito ay wala namang kinalaman sa akin o sa pamilya ko. Tungkol ito sa isang babaeng nagngangalang Carolina na ikinuwento lang din sa akin ng lolo ko na nangyari noong kanyang kabataan. Kumbaga, nagpasalin-salin na lamang ang kwentong ito. Maaaring may mga nadagdag o nabawas. Mr. Narrator, gagamitin ko na po ang point of view ni Carolina. Kaya sisimulan na po natin ang kwento. Taong 1960, bantog sa kapis ang karinderya ni Aling Corazon sa mga lutong bahay. Karaniwan lang naman ang mga putahe pero nag-iiwan ito ng kakaibang lasa na siguradong hahanap-hanapin at babalikan. Maliit lang ang espasyo ng karinderya na bahagi pa ng kanilang tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at tabla. Simula nung pumanaw ang haligi, mag-isang itinaguyod ni Aling Corazon ang tatlong anak na babae na sina Carolina, Arabella at Leonora. Si Carolina ang panganay sa magkakapatid at nagsisilbing katuwang sa munti nilang negosyo. Kaya sa murang edad, maagang natuto ang dalaga na magluto ng iba't ibang putahe. Kahit na dinadagsa ang karinderya ni Aling Corazon, hindi sapat ang kita nito bilang panustos sa mga gastusin sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Maliit lang ang puhunan, kaya kaunti lang ang kanilang naluluto. Gayunpaman, palagi namang nauubos sa mga paninda. Hindi na inaabutan pa ng hapon na. Bilang panganay, naisip ni Carolina na huminto sa pag-aaral at tulungan na lamang ang ina sa pagluluto. At tuwing sasapit ang araw ng Sabado at Linggo, ay nagagawa pa niyang tumanggap ng labada sa bayan sa isang kamag-anak nilang nakakaangat sa buhay. Ang kinikita niya sa paglalaba ay buo niyang iniaabot sa ina, pandagdag sa puhunan. Ayon kay Lolo, napakasipag at napakabait umanong bata ni Carolina. Arabella, ikaw lang maghugas ng pinagkainan. Pagod ang ate Carolina mo. At ikaw naman, Leonora, samahan mo ako mamalengke bukas. Wika ni Aling Corazon sa dalawang dalagita na abala sa paggawa ng takdang aralina. Ate, ako na po maghuhugas niyan. Wika ni Arabella nang makalapit sa bantalan. Malapit na rin matapos itong ginagawa ko. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Di ba malapit na ang huling exam ninyo? Kaya kailangan mong mag-aaral ng mabuti para mataas ang makuha mong grado. Opo ate, mag-aaral po ako mabuti. Nga pala ate, wala ka na bang balak mag-aral? Sayang naman kasi kung hihinto ka. College ka na sana ngayon sa darating na taon. Hindi ko alam eh. Saka nawalan na rin ako ng gana mag-aaral. At saka ang prioridad ko ngayon, makapagtapos kayo ng kapatid mo sa pag-aaral. Gagawin ko ang lahat matupad ang pangarap ninyo. Pangako, pag-aaralin ko kayo hanggang sa college. Tugon naman ni Carolina at pinipilit na ngumiti sapagkat alam niyang hindi yun magiging madali. Maraming salamat po ate. Pangako mag-aaral po talaga ako na mabuti. Sumpaman. Natutuwang sagot naman ng dalaga. Tahimik lang nung mga sandaling yon si Aling Corazon na habang binabalatan ang napakaraming bawang na ipangsasahog sa sinaing na tulingan. Kahit narinig nito ang usapan ng magkapatid ay hindi makikitaan ng ngiti sa labi. Ngunit ang kanyang puso ay labis na natutuwa dahil nagkaroon siya ng mabubuting anak, lalo na ang panganay na nagsisilbing pangalawang ina. Ang kasipagan ni Carolina ang nagsilbing kanlungan kung bakit nagawa ni Arabella na makapagtapos ng high school. At sa susunod na taon, si Leonora naman ang magsusuot ng toga. Ngunit may mga bagay talagang dumarating sa buhay na pipigil sa ating mga pangarap. Sa kakatapos lang na graduation ni Arabella ay biglang inatake sa puso si Aling Corazon dahilan ng mabilisan niyang pagpanaw. Ang munting pagdiriwang ay nauwi sa pagdadalamhati. Imbis na nakasabit sa dingding ang medalyang natamo, ay nakapatong ito sa ibabaw ng kabaong.
Marami ang nalungkot sa pagkawala ni Aling Corazon. Maraming tao ang nakaalala ng kanyang masasarap na luto. Naisip ni Carolina na isara na lamang ang karinderya, gawa na ang puhunan nito ay napunta sa burol ng kanyang ina. Matapos ang libing, ay sinubok sila ng panahon. Sunod-sunod na problema ang dumating. Gulong-gulo ang isipan ni Carolina kung saan kukuha ng pangmatrikula ni Arabella, uniforme at bagong gamit ni Leonora. Ate, tahan na. Huwag ka na pong umiyak. Wika ni Arabella na hindi mapigilan ng pagpatak ng mga luha. Ginawa na kasi ni Carolina ang lahat ng makakaya, pero hindi nagbunga ang kanyang pagsisikap. Hindi sapat ang kanyang kinikita para sa mga gastusin. Patawad, kapatid. Mukhang hindi ko matutupad ang pinangako ko sa iyo. Bakit kasi iniwan tayo ni nanay? Sagot naman niya. Ayos lang yun, ate. Okay lang naman sa akin kahit hindi na ako mag-aaral ngayong taon eh. Magtatrabaho na lang ako sa bayan. Ano? Pero paano ang pangarap mo? Di ba pangarap mo maging guro? Hindi ako papayag na huminto ka sa iyong pag-aaral. Susubukan ko manghiram ng pera kay Chiyang. Pero ate, saan ka naman kukuha ng pambayad? Maliit lang naman ang kinikita mo sa paglalabada. Basta, gagawa ko ng paraan. Ako nang bahala sa bagay na yan. Napatigil ang dalawa nang sumingit sa usapan si Leonora. Aniya, siya na lamang umano ang hihinto sa pag-aaral. At bakit hindi na lang nila buksan ang karinderya? May tiwala kasi ito na kayang higitan ni Carolina ang husay ng yumaong nilang ina pagdating sa pagluluto. Pumayag naman si Arabella sa opinyon ng kanyang kapatid. Ate Carolina, bakit hindi na lang tayo humiram ng puhunan kay Tiyang? Buhayin natin ang karinderya. Tulong-tulong tayong patakbuhin to. Kapag napalago natin to, pwede ko nang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ano sa tingin mo, ate? Maganda ba ang naisip ko? Pag-iisipan ko muna tungkol dyan. Hindi madali magpatakbo ng karinderya. Pero mukhang maganda ang naisip niyong ideya. Mga bata pa naman tayo, kaya pwede pa naman kayo mag-enroll sa mga susunod na taon. Sagot naman niya. Kinabukasan, nagtungo ang magkapatid sa bahay ng kanilang tiyahin sa bayan. Masinsinang kinausap ni Carolina ang kanyang tiyahin tungkol sa hihiraming puhunan. At ang kikitain niya sa paglalabada ay mapupunta lahat sa utang. Sa madaling salita, wala siyang matatanggap na bayad. Pumayag naman ang ginang sa kasunduan, lalo't magkadugo naman sila. Higit sa lahat, malaki ang naitulong sa kanila ng dalaga. Maraming salamat po, Tiyang. Hayaan niyo po, kapag nakaluwag-luwag ako, babayaran ko kagad tong utang ko. Wika niya nang mahawakan ang salapi. Ikaw talagang bata ka. Hindi naman kita inuobliga na magbayad. Nga pala, Carolina, ngayong katapusan uuwi ang anak ko kasama ang mga kaibigan niya. 1 linggo sila dito na magbabakasyon sa probinsya. Talaga po, Tiyang? Uuwi si Kuya Romel? Oo, iha. At meron daw siyang pasalubong sa'yo. Si Romel ang panganay na anak ng ginang. Sobrang malapit ang binata kay Carolina dahil madalas ito na magawin noon sa kanilang bahay. Mahilig gumala sa kagubatan para manghuli ng mga ibon. Ngunit napadpad ang binata sa Maynila para doon ipagpatuloy ang pag-aaral at kinalaunan, naging successful umano ito. Bagamat hindi alam ng ginang kung ano talaga ang trabaho nito sa Maynila dahil nagagawa nito na magpadala ng malaking halaga at 2 beses sa isang buwan yun. Kagad namang nagtungo sa palengke ang magkapatid. Habang abala sa pamimili ng ilang kasangkapan at ipangsasahog sa mga gagawing putahe, ay biglang umagaw ng pansin kay Carolina ang isang matandang babaeng nagtitinda ng mga palayok. Alam niyang mas lalo mapapasarap ang luto kapag palayok ang gamit. Saktong may lamat na ang palayok na ginagamit noon ng kanyang ina sa pagsasaing ng mga isda. Kaya hindi siya nagdalawang isip na lumapit dito. Lola, magkano po yung palayok na yan? Tanong niya sabay turo.
Magkakaiba kasi ang sukat ng mga ito. Napakamura lang nito, Eneng. Pero mas mapapamura ka kung marami ang iyong bibilhin. Tugon ng matanda. Isa lang po ang bibiling ko eh. Sagot naman niya. Ganon, isa lang ba? Ganito na lang, Ineng. Meron akong espesyal na palayok na ipapakita sa iyo. Alam kong hindi mo matatanggihan ang bagay na ito. Nakangising saad ng matanda. Isang bagay ang natatabunan ng tela mula sa likuran ng matanda. Tinanggal nito ang saklob at gumuhit sa paningin niya ang itim na palayok na may nakaukit na pangalan na hindi niya mabasa. Wika ng matanda, ang palayok ay gawa sa espesyal na putik at isa sa mga natatanging obra. Maganda ba, Ineng? Ibibigay ko to sa iyo ng libre. Tama ang iyong narinig. Wala kang babayaran. Basta sa isang kondisyon. Payag ka bang bilhin ko ang guhit ng iyong mga palad? Ano ho? Nagbibiro ba kayo la? Paano mo naman bibilhin yung guhit ng aking palad? Nagtataka niyang tanong. Oo at hindi lang ang isasagot mo. Kung papayag ka, ilalahad mo sa akin ang iyong mga palad. At kung ang sagot mo ay hindi, maaari ka nang umalis. Dahil sa nauhumaling si Carolina sa itim na palayok, pumayag siya sa kasunduan. Ibinuklat niya ang kanyang mga palad sa harap ng matanda. Bigla siyang napaimpit nang bumaon sa balat niya ang matulis na hintuturo nito. Doon niya napansin na matalas pala ang kuko ng matandang babae. Laking gulat niya nang tikman nito ang kanyang dugo. May selyo na ang ating kasunduan. Pagmamay-ari ko na ang guhit ng iyong mga palad. Huwag kang mag-alala, Ineng. Dahil simula ngayon, mababago na ang iyong kapalaran. Sige na, Ineng. Kunin mo na ang palayok. Iyong-iyo na ito. Wika ng matanda matapos tikman ang kanyang dugo sa naiwang bakas sa matulis itong kuko. Hindi na lamang binigyan ng pansin ni Carolina ang mga kabaliwang tinuran ng matanda. Ang mahalaga, pagmamay-ari niya na ang palayok kapalit ng maliit na sugat sa kanyang palad. Batid niyang isang araw lang ay gagaling kaagad ito. Samantalang sina Arabella at Leonora naman ay kinilabutan sa mga narinig. Ate, baliw yata yung matandang yun, sabi ni Leonora. Yun din ang naiisip ko pero parang nga siyang baliw. Turan naman ni Arabella. Huwag naman kayong ganyan sa matanda. Dapat nga magpasalamat pa tayo dahil nakuha ko to ng libre. Ang ganda, di ba? Hindi naman masyadong maganda, ate. Sakto lang. Saka, ang weirdo ang tignan eh. Sagot naman ni Leonora. Ang mga pinamili nila ay inilagay sa loob ng palayok bago pinagtulungang buhatin. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay kaagad naman nila iyong inayos, pati na rin ang karinderya. Nilinis ang kasuluk-sulukan bago hugasan ang mga kaldero at kawali para kinabukasan ay magluluto na lang. Pangkaraniwang putahe lamang ang niluto ni Carolina na patok sa agahan at tanghalian. Halos mapuno ang kainan at patuloy ang pagdating ng mga customer. Hindi makapaniwala ang magkakapatid sa mga nagaganap. Ang dating mga suki ng kanilang yumaong ina ang mga unang dumating. Sa unang araw pa lang ay ubos agad ang kanilang mga paninda. Pagsapit ng hapon, inutusan ni Carolina ang kanyang mga kapatid na mamalengke. Hindi niya nagawang sumama gawa ng matindi ang pagod. Habang mag-isa siya sa bahay at nagkikikis ng kaldero, ay isang malakas na tinig ang kanyang narinig mula sa bakuran. Sinisigaw neto ang kanyang panindang karne. Pagdungaw niya sa pinto, tumambad sa harapan niya ang isang matandang lalaking may katangkaran. Ngunit nagtataka siya kung bakit nasa tapat mismo ito ng kanyang bahay na tila naghihintay sa kanyang paglabas. Nasa tabi lang din ng pinto ang isang malaking timba na puno ng sariwang karne. Dahil napakasariwa nito at may bakas pa ng dugo ang bawat hibla, ay nainganyo siyang bumili kahit hindi yun kasama sa kanyang budget. 1 kilo ba, Eneng, ang bibilhin mo? Opo, Manong. Yun lang po kasi ang kaya ng budget ko eh.
Teka lang po, Manong, at kukunin ko lang po yung aking pitaka. Matapos niyang makuha ang ipambabayad sa karne, ay laking gulat niya dahil wala na ang maglalako. Ngunit naiwan sa tapat ng bahay niya ang timba na tila sadyang iniwan. Napansin pa niya ang kapirasong telang nakatali sa hawakan na may nakasulat na mensahe na para talaga sa kanya. Ayon sa nilalaman nito, ito ang unang biyaya mong matatanggap. Napalingon si Carolina sa bawat sulok ng kanyang bakuran, pero hindi talaga niya makita ang matanda. Napakahiwaga ang biglaang pagkawala nito, lalo't maluwag naman ang daan at walang nakaharang, kaya matatanaw pa niya ito mula sa malayo. Alam ni Carolina na hindi karne ng baboy ang nasa loob ng timba. Kahawig ng baka ang laman nito pero naninilaw ang taba. Dahil marami ang karne, may naisip siyang magandang ideya. Maigi niyang hinugasan ang karne at binabad sa aswete bago isinalansan sa itim na palayok. Pagdating ng kanyang mga kapatid, ikinuwento niya ang tungkol sa maglalako ng karne bago ipakita ang laman ng palayok. Inaasahan na rin ni Carolina ang kakatuwang reaksyon ng mga ito. Ate, napakabago naman ang karning yan at ang pula ng laman, sabi ni Leonora. Binabad ko lang yan sa aswete kaya ganyan ang kulay. Pero tama ka kapatid, napakabango ng karning to kahit wala naman akong ibang nilagay na rekado. Sagot niya na walang bahid na pagtataka. Siguro naman natin mamayang hapunan, makakatikim na tayo ng masarap na ulam. Parang masarap kumain ng inihaw, saad naman ni Arabella. Hindi lang inihaw ang matitikman ninyo. Magluluto din ako ng pinatuyong adobo. Saka kayong dalawa, agahan nyo ng gising. Maaga tayo bukas. Marami tayong gagawin. Tambak itong lulutuin natin. Bago pa man lumubog ang araw, nagsimula na ngang mag-ihaw sina Arabella at Leonora. Diretso nilang isinalang sa apoy. Walang dinagdag na anumang pampalasa. Si Carolina naman ay abala sa pagluluto ng adobo. Subalit habang pinapatuyo ang karne at pinapalabas ang natural na mantika, ay may kakaibang nangyari. Ang mga ngiti kasi sa kanyang labi, tila ba may tinatagong panganib. Animoy may nagkukubling nilalang sa kanyang anino. Nagbago din ang kanyang kilos. Palaging nakangisi at bahagya pang tumutulo ang laway na para bang natatakam sa kanyang niluluto. Ate, luto na ba yung adobo? Tapos na kasi namin lutuin ang inihaw, sabi ni Leonora na nasasabik ng kumain. Walang nakuhang sagot ang dalagita, bagkus tahimik lang si Carolina na nagtungo sa hapag at nakangising ipinatong ang bagong lutong ulam. Matapos makapagsandok ni Arabella ng kanin, ay kaagad nilang nilantakan ang nakahain. Tanging malulutong na panguya ang maririnig. Walang gustong magsalita. Nakatuon lamang ang kanilang mga sarili sa ibabaw ng lamesa. Leonora, nakalimutan ko, wala pa tayo sa usawan. Di ba meron tayong biniling kalamansi? Kumuha ka nga ng ilang piraso at lagyan mo ng kaunting toyo. At saka, 3 bawang na rin. Utos ni Arabella sa bunso. Nagmadali namang nagtungo ang dalagita sa kusina. Ngunit laking pagtataka niya, bakit wala sa lalagyan ang isang supot na kalamansi? Kaya tinanong neto ang kanyang ate. Sagot naman ni Carolina, ibinaon daw niya ito sa lupa dahil naasiwa siya umano sa amoy nito. Kaya nagkatinginan ang magkapatid sa tinuran ng kanilang panganay. Alam nila na paborito ni Carolina ang kalamansi na ilahok sa mga isda. Gayunpaman, hindi nila iyon binigyan ng malalim na kahulugan. Ipinagpatuloy na lamang nila ang paglantak. Kinagabihan kung saan malalim na ang gabi, biglang nagising ang magkapatid mula sa kanilang kwarto at sa kakaibang ingay na nagmumula sa kusina. Noong una naisip nila na baka ang atin nila yon, ngunit habang tumatagal ay lalong nagiging mabagsik ang tunog na parabang pag-angil ng isang mabangis na hayop. Bumangon ang dalawa sa kama at hawak ng isa ang pang-umagang gasera. Sa bawat paghakbang
ay hindi nila maiwasang matakot, lalo't madalas matulog ang panganay sa karinderya. Ate Carolina, ikaw ba yan? Saad na tanong ni Arabella. Nang makalapit ang magkapatid sa pinagmumulan ng ingay, nakita nila si Carolina, nakaluhod ito sa sahig, malapit lang sa itim na palayok at nilalantakan ang hilaw na karne. Para ito nga, nakatayong aso at nanlilisik pa ang mga mata. Bagamat pinagmamasdan lang sila nito ng tingin, kahit papaano, marunong pa rin kumilala ng kadugo. Ate, anong ginagawa mo? Bakit ka kumakain ng hilaw na karne? Kinakabahang tanong naman ni Leonora. Kumakalam kasi ang sikmura ko kaya hindi na ako nakapagpigil kumain nito. Sagot naman niya. Ang kanyang tinig ay buong buo na parang boses ng isang lalaking halimaw. Bumalik na kayo at matulog na. Gigisingin ko na lamang kayo kapag magluluto na tayo. Dagdag pa ni Carolina na nakatuon lamang ang sarili sa nilalantakang karne. Natakot naman ang magkapatid kaya aligagang naglakad pabalik ng silid ang dalawa. Labis talaga silang nasindak sa mga nasaksihan. Pakuwari nila ay para silang nakakita ng demonyo. Hindi nila nagawang makatulog gawa ng hilakbot. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, nagtataka ang dalawa kung bakit normal na ulit ang tinig ng kanilang kapatid. Malambing na, tinatawag ang pangalan nila. Parang walang nangyari. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip ang mga ito na buksan ang pinto. Arabella, Leonora, huwag niyo ipagkalat sa ibang nakita niyo kagabi. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa akin eh. Para kasi may tumutulak sa akin na kumain ng hilaw na karne. Pero huwag kayong mag-alala. Ako pa rin to, ang ate Carolina niyo. Bungad na wika niya sa mga kapatid. Hindi mo na kailangan sabihin pa ang mga bagay na yan, ate. Hindi namin nahayaan na mapahamak ka. Pero sa totoo lang, natakot po talaga kami. Sagot naman ni Arabella. Samantalang tahimik lang ang bunso nilang kapatid. Tulad ng sabi ko, hindi nyo kailangan matakot. Magagawa ko bang saktan ang sarili kong mga kapatid? Mahal ko kayong dalawa. Bawat isa sa inyo ay hindi ko hayaang mawala. Lapit nga kayo rito. Pagmasdan nyo akong maigi. Sabi ni Carolina. Nang makalapit ang dalawa, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Sa paraang iyon ay halos naibsan ang kanilang takot. Samantala, halos bumaha ng iba't ibang putahe sa karinderya. Pagsabog ng liwanag. Pagbukas pa lang ay dagsaan na ang mga tao. Lahat ay natatakam sa kakaibang aroma ng mga ulam. Dahil marami ang nakaimbak na karne sa itim na palayok, ay nagtuloy-tuloy ang swerte sa loob lamang ng ilang araw. Naging tanyag ang kanilang karinderya. Hindi maiwasang pag-usapan sa mga karatig lugar. Nagpagawang magkakapatid ng karatula at inilagay sa tabi ng kalsada. Nakasulat dito ang pangalang Palayok ni Carolina. Matapos kasi nilang matanggap ang malaking biyaya, binago ni Carolina ang estilo sa pagluluto. Lahat kasi ng putahe ay dumadaan sa palayok na binibili pa niya sa bayan. Ngunit sa ibang tindahan niya ito nabili, gawa ng hindi niya na mahagilap ang matandang babae. Pagkalipas ng kalahating buwan, ay naging bantog ang magkakapatid sa lugar. Maagang nabayaran ni Carolina ang utang sa kanyang tiyahin at binigyan niya pa ito ng ulam na gawa sa sariling bersyon. Tiyang, hindi lang po pambayad ng utang ang pinunta ko rito. Gusto ko lang pong ipaalam na hindi na po ako makakapaglabas sa inyo. Medyo lumalago na kasi ang karinderya eh. Kaya heto, palaging abala sa pagluluto. Pero susubukan ko pong kausapin si Leonora na ipaglaba ka tuwing linggo. Paliwanag niya rito. Ayos lang yun, Carolina. Madali lang naman maghanap ng labandera. Kaya wag mo nang abalahin pa ang kapatid mo. Mas mainam na magtulungan na lamang kayong tatlo para hindi na kayo kumuha pa ng serbidora. Bukas pala ang dating ng pinsan mo. Sagot naman ng ginang na likas ang pagiging maunawain. Sa mga sumunod na araw, kung saan kaliwat kanan ang mga kumakain, ay isang pangkat ang dumating.
Binubuo ito ng 4 na miyembro ng kalalakihan na halatang nanggaling pang Maynila. Habang abala sina Arabella at Leonora sa pagsiserve, ay isang lalaking nakasuot ng sombrero ang pumuslit sa kusina. Sinita nila ito sapagkat pribado ang lugar na yon. Nabigla ang dalawa nang lumapit ito kay Carolina na abala namang nagluluto at walang pahintulot na pinisila ang pisngi. Kuya Romel? Wika ni Carolina. Oh, kamusta ka na, Carolina? Dalagang dalaga ka na. Sagot naman ng binata. Ikaw rin, Kuya Romel. Ang tangkad mo na. Muntik na kitang di makilala. Mabuti hindi nagbagong itsura mo. Pangit ka pa rin. Nang marinig nila Arabella at Leonora ang pangalan ng lalaki, ay sakalang nila ito nakilala. Binati nila ito at binigyan ng magandang pwesto para sa pagkakainan. Palihim namang ibinigay ni Romel ang maliit na regalo kay Carolina. Isa itong mamahaling kwintas na may magandang pendant. Ngunit isang bagay ang napansin niya sa binata. May nakasuksok na baril sa likuran neto. Dahil nagsimula nang maging matalas ang kanyang paningin, pandinig at pandama, ay naririnig niya ang mahihinang pag-uusap ng mga taong nasa loob ng karinderya. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang paparating na banta para sa buhay nilang magkakapatid. Malinaw niyang nabatid ang pabulong na usapan ng mga kasamahan ng kanyang pinsan. Anilay, kursunada umano nila si Arabella at Leonora. Kakaiba daw ang kanilang ganda kumpara sa mga babae sa Maynila. Halatang birhin pa umano ang mga ito. Dinig naman niyang sinita ni Romel na huwag umanong papatusin ng kanyang mga pinsan, lalo't nagdadalaga pa lamang si Leonora. Nagwika naman ang isa na nagbibiro lang daw sila. Wala silang intensyong na gumawa ng gulo at sirain ang kinabukasan ng magkakapatid. Sa puntong yon, nalaman ni Carolina kung ano ba talaga ang trabaho ng kanyang pinsan. Si Romel at ang mga kaibigan niya ay likas na gumagawa ng karahasan sa Maynila. Nag-hold up at hawak ng isang sindikato. Malinaw na kay Carolina ang lahat kung bakit nagagawa ni Romel na magpadala ng malaking halaga sa kanyang ina. Sa mga sumunod na araw, bandang hapon kung saan nag-aagaw na ang dilim at liwanag, ay biglang dumating ang pangkat ni Romel. May dalang alak pa ang mga ito. Oh, Kuya Romel, kakain ba kayo? Tanong ni Arabella na nagsisimula ng magligpit ng kalat. Kaunti lang ang customer ng mga oras na yon. Hindi kami kakain eh. Nasa kusina ba si ate mo, Carolina? Sagot naman ng binata. Tumango lang ang dalaga bago tinawag ang kanyang kapatid. Abala ng mga oras na yun si Leonora sa paghuhugas ng mga pinggana. Nang makalapit si Carolina sa kanyang pinsan, nagpaalam ang binata kung maaari ba silang pumwesto sa karinderya para uminom ng alak. Yun kasi ang gusto ng mga kasama. Maaari naman kayong uminom dito. Kaso nga lang malapit na kami magsara. Paubos na kasi ang paninda namin eh. Kung gusto nyo, doon na lang kayo sa loob ng bahay. Ganun ba? Mukhang mas maganda yan Kunin mo pala ito, insan. Bayad para sa pulutan namin. Ikaw na bahala kung anong gusto mong lutuin. Kahit kausap ni Carolina ang kanyang pinsan ay hindi nakaligtas sa paningin niya ang malaswang pagtitig ng 3 lalaki sa kanyang kapatid na abala sa pagliligpit ng mga kalat sa mesa. Nagawa pang hawakan ng isang lalaki ang kamay ni Arabella. Ang mga tinilay mga puno ng kalaswaan na tila may halong pagnanasa. Napansin naman ni Romel kung saan nakabaling ang tingin ng kausap. Kaya nilingon niya ang kanyang mga kaibigan at napakunot noon na lamang sa nakita. Hoy, kayong 3, tigilan niyo nga si Arabella. Sigaw ni Romel. Nagawang sawayin ang mga kasama. Binibiro lang namin siya. Sagot naman ng isa na panay tingin sa balakang ng dalaga. Sinamahan muna ni Carolina ang mga ito sa kanyang tahanan. Ibinigay ang mga kailangan bago bumalik ng pwesto. Habang nagiinuman ang mga magkakaibigan, ay binilisan naman nila ang paglilinis hanggang sa maisara nila ang pwesto. Pinaalalahanan naman ni Carolina ang kanyang mga kapatid na manatili na lamang sa kanilang silid
gawa ng may mga bisitang ang lalaki. Nagawa pa ni Arabella na ikandado ang pinto para siguraduhin lalo't may pagkabastos ang mga kaibigan ng kanilang pinsan. Samantala, nang silipin ni Carolina ang itim na palayok, ay kaunti na lamang ang natitirang laman na binili nila kahapon. Matagal kasing nauubos ang kakaibang karne ng matandang maglalako. Kinuha niya ang natitirang piraso at mabilis na niluto. At habang abala sa kusina, ay naalibadbaran siya sa lalaking panay sulyap kung saan naroon ang kanyang mga kapatid. Ito rin ang humawak sa kamay ni Arabella. "Heto na Kuya Romel, yung pulutan nyo. Pasensya na kung kaunti lamang to pero may malapit naman dito na tindahan. Bibili na lamang ako. Bukas pa kasi ako makakapalengke." Wika ni Carolina nang mailatag ang pulutan. "Oh, tagay ka muna Carolina!" Nakanggising wika ng isang lalaki. "Uy, ano ka ba? Hindi siya umiinom ng alak." Sabat naman ni Romela. "Ano ba, isa lang naman eh. Sige na Carolina, kahit isang tagay lang." Pagpupumilit ng lalaki. Kinuha naman niya ang baso at dahan-dahan na nilagok. Napasinok pa siya gawa ng iyon ng unang pagkakataon na makatikim ng alak. Napapangisi naman ang lalaki nang ibigay sa kanya ni Carolina ang baso. Nagkatitigan kasi ang dalawa. "Maiwan ko muna kayo. May naiwan kasi akong gamit sa karinderya." Wika niya at malagkit na pinasadahan ng tingin ang lalaking pinilit siyang uminom ng alak. Mga tol, ihilang ako ah." Tinig niyang paalam ng lalaki sa mga kasamahan nito. Batid ni Carolina na susundan siya nito ayon sa pahiwatig ng kanyang mga titig. Medyo madilim sa gawing yon na gawa ng wala ngang kuryente. Pagkapasok niya ay hinayaan niyang nakabukas ng kaunti ang pinto bago dumako kung saan siya nagluluto sa bandang kusina. Ilang saglit pa ay narinig niya ang paglapit ng yabag ng mga paa. Kaya kinuha niya ang kutsilyo at nagkubli sa mas madilim na parte. Carolina, nandiyan ka ba?" Saad ng lalaki at nagawa pang kalabitin ang hawak na lighter. Ang malamlam na apoy mula sa malalim na bagay ay biglang napundi nang tumagos sa kanyang lalamunan ang patalim. Walang habas itong itinarak ni Carolina. Nasawi ito ng walang kalaban-laban. Matapos bawian ng buhay ang biktima, ay hinila niya ito patungo sa sangkalan at doon isinagawa ang mabilisang pagkatay. Ngunit hindi inaasahan ni Carolina na masasaksihan pala ng kanyang pinsan ang malagim na senaryo. Nagawa nitong sundan ang kasama dahil wala siyang tiwala dito. Ngunit kabaliktaran pala ang nangyari. Bagamat alam ng binata na may masamang balak ang kaibigan, mas lalong kinalabutan nito nang makitang nagbabaga ang mga mata ng dalaga. Ngumisi ng nakakatakot habang daan-daang nagbabago ang hugis ng mga ngipin. Tuluyan na ngang naging ganap na mabangis na nilalang si Carolina. Humahagikik habang hawak ang pugot na ulo ng lalaki. Mabilis na hinugot ni Romel ang maiksing kalibre at tinutok sa dalaga. "Balak mo ba akong patayin, Kuya Romel? Natatakot ka ba sa akin porkit ganito ang anyo ko?" Tanong niya bago humakbang ng paurong. "Hindi kasi Carolina. Isa kang halimaw." "Halimaw man ako sa paningin mo. Pero ako pa rin to. Ako pa rin to, Kuya Romel. Nagawa kong patayin ang kasama mo dahil masama siyang tao." Sagot naman niya. Pareho silang nabigla nang marinig ang malakas na kalampag na nagmumula doon sa bahay, kasabay ng maiksing sigaw ng magkapatid. Naunang tumakbo palabas ang binata para alamin ang naganap. Sumunod naman si Carolina na mabilis na bumalik sa dating anyo. Inabutan nila ang tatlong lalaki na nakapatong sa ibabaw ni Arabella at Leonora. Punit na rin ang kanilang damit na halatang pinagsasamantalahan. Bahagya pang dumudugo ang labi ni Arabella na tila nakatamo ng malakas na sampala. Bukod doon labis na nangihina ang dalawa na animoy sinuntok sa sikmura
kaya napatigil ang mga ito sa pagsigaw. Huwag kang makikialam, Romel. Alam ko naman na may pagnanasa ka rin sa iyong mga pinsan. Matagal na natin itong ginagawa, kaya makisama ka na lang. Saad ng isang lalaking madiin na hinawakan ng dibdib ng dalaga na halos matanggal na ang nakabalot na panloob. Ngunit bigla silang napahinto sa masamang balak nang makita ang dugoang damit ni Carolina. Mas lalong nagulantang ang mga ito nang muling tumubo ang matutulis na kuko at ngipin ng dalaga. Bago pa man paputukan ng baril ng mga ito ang dalaga, ay inunahan na sila ni Romela. Malapitang bumaon ang mga bahala sa kanilang mga bungo. Hindi nakapagpigil ang binata na paslangin ang kanyang mga kasama. Dahil sa nangyari, hindi natuloy ang balak ni Carolina na laslasin ang lalamunan ng mga ito. Sinadya niya iyong gawin ng binata upang hindi muling makapatay pa ang dalaga. Isa pat, malaking usapin na oras na kumalat sa lugar na halimaw si Carolina. Nagambala naman ang mga tao sa sunod-sunod na putok ng baril. Ang iba ay humingi ng tulong sa kapitan hanggang sa makarating sa kinauukulan. At bago dumating ang mga pulis, ay sinabihan kaagad ni Romel si Carolina na itago ang mga bangkay na kanyang kinatay sa loob ng karinderya. Sa harap ng maraming tao at mga pulis, inamin ni Romel na siya ang pumatay sa kanyang mga kasama. Aniya, nagawa niya iyon upang protektahan ang mga pinsan niya sa tangkang pangahalay. Pinatunayan naman ito ng magkakapatid. Ang punit nilang kasuotan ay sapat ng ebidensya, kabilang ang mga pasa sa muka. Kaagad namang naitago ni Carolina ang chap-chap na katawan sa ilalim ng bantalan. Mabuti na lang at hindi naisipan ng mga pulis na halughugin ang karinderya. Dahil sa ginawang pag-amin ng binata, ay natukoy ng mga pulis na may kaso din pala itong naiwan sa Maynila. Dahil doon nakulong siya, lalo na't may dati itong kasong murder. Gayunpaman, para sa magkakapatid, malaki ang nagawang tulong ng kanilang pinsan. Labis ang pasasalamat nila dito. Pagsapit ng madaling araw, nagtulungan ang magkakapatid na ilipat ang chap-chap na katawan sa kanilang bahay. Nagmamadaling hinugasan at ibinabad sa aswete bago nilagay sa itim na palayok. Matagal nang batidin na Arabella at Leonora na hindi normal ang kanilang nakakatandang kapatid mula noong ibenta nito ang guhit sa kanyang mga palad sa matandang tendera ng palayok. Hindi nila alam kung ito ba'y isang demonyo na nagbigay ng sumpa. Dahil simula na mapasa kamay ni Carolina ang bagay na ito, ay naging ganap na siyang halimaw. Ngunit may kakayahang kontrolin ang sarili. Sa kabila ng mga naganap, mas lalo naging popular ang karinderya ng magkakapatid. Kinilala ang palayok ni Carolina sa mga dumadating pang taon kung saan ito ang pinangahawakang titulo ng nasabing kainan. Sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng kanilang negosyo, nagawa ni Carolina na kumuha ng makakatulong. 3 serbidora ang kanyang naging katuwang. Ipinagpatuloy kasi nila Arabella at Leonora ang kanilang pag-aaral hanggang sa habang nasa bilangguan naman si Romela. Nagawang tulungan ni Carolina ang kanyang tiyahin dahil mula noong makulong ang binata, nakaranas ang ginang ng kagipitan sa buhay, kaya sinuklian niya ang kabutihan nito. Makalipas ang ilang taon, tuluyan na ngang nakalaya ang binata. Nagsimulang magbagong buhay at muling nakasama ang pamilya. Bilang ganti ng magkakapatid, kinuha nila si Romel bilang tagapamahala sa bagong bukas nilang karinderya sa bayan. At di nagtagal, ang simpleng kainan ay naging ganap na restaurant na talagang tinangkilik ng mga tao sa kanilang kapanahunan. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mr. Narrator. Sa mga nakarinig ditong kwento ay hindi ko na po kayo pipiliting maniwala. Hindi rin ako sigurado kung totoo nga